Pahingi ako ng pera, Noah. Nabitin ako sa iniinom ko eh. Ano ba naman yan, Tay? Hindi ba't kabibigay ko lang ng pera sa inyo nung isang araw? O yung sabing inubos nyo na naman sa pagbibilyar at dyan sa alak? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na matuto naman kayo magtipid? Hindi naman ako nagtatay ng pera eh. Hindi araw-araw sahod ko. Ba't naghihingi lang naman ako ng pera sa iyo eh. Ang dami mong sinasabi. Gusto ko lang namang magsaya, magliwaliw. Bigyan mo na ako. Kung hindi, magwawala ako rito. Yan ang problema sa inyo, Tay. Gusto niyo lang magsaya. Araw-araw na nga kayo nagsasaya, di ba? Yung perang binibigay ko sa inyo, hindi nyo malang maibili ng pagkain dito sa bahay. Nagtatrabaho kami ni Jan para sa mga kapatid namin. Para hindi sila matulad sa amin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral at kinakailangan na magtrabaho para mabuhay tayo. Ang gagawin nyo na lang sana, aasikasuhin sila. Pero hindi nyo pa rin magampanan. Puro kay sugal, alak. Pusta rito, taya doon. Pag natalo, inom. Pag nanalo, inom pa din. Aba, sinusumbat mo na ba lahat? Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang bumuhay sa inyo noong mga bata pa kayo. Ngayong nanghihingi ako sa inyo, meski magkano, biglang kinikwenta mo na lahat. Wala ka pa mang gaanong na itutulong, nagmamalaki ka na. Pakiramdam mo, galing-galing mo na. Pasasaan pa ba yung pera mo, kundi sa amin lang din naman dapat, di ba? Wala ka pa namang asawa. Yun na nga eh. Hindi ako magkaroon ng sarili kong buhay dahil sa inyo. Dahil sa'yo. Kasi inuubos ko lahat sa inyo na halos wala nang natitira sa akin. Paano naman ako? Paano naman ang buhay ko kung lagi na lang ganito? Ubus na ako. Pagod na akong ibigay sa inyo lahat. Gusto ko na lang mawala at iwan kayong lahat. Naniniwala ba kayong may mabubuting aswang? Paano kung ang taong labis niyong pinagkakatiwalaan at natutunan niyo ng mahalin, nalaman niyong nagsinungaling sa inyo at marami pala siyang itinatagong sikreto? Patatawarin niyo pa rin ba siya o mas pipiliin niyo na lang na alisin siya sa buhay niyo? Kung may kasagutan po kayo, baka pwede niyo namang i-comment sa ibaba at magbabasa ko. Kung gusto niyo pong malaman kung ano nangyari pagkatapos naming magkasagutan ng ama ko, pakinggan niyo po ang kwento ko hanggang dulo. At sigurado akong magugulat kayo. Magandang araw po sa inyo, DJ Rosana, at sa lahat ng mga nakikinig dito sa Aswang Radio. Itago niyo lang po ako sa pangalang Noah. Hindi ko tunay na pangalan. Magka-40 anyos na po ako at nangyari sa akin ito. Higit 8 taon na rin ang lumipas. Ako po noon ang breadwinner sa aming pamilya. Yung tatay ko po kasi may trabaho man pero sa kanya lang din ang kita niya at inuubos sa inom at sugal. Yung nanay ko naman po, maagang kinuha sa amin. 4 po kaming magkakapatid, pero yung sumunod sa akin si John, maagang nag-asawa at kung minsan bagaman may trabaho, sa akin pa rin sila humihingi ng tulong kapag kinakapos sila. Nakakapagod din po pala yung bigay ka lang ng bigay habang ikaw nauubos. Hindi ko kasi kayang pabayaan ang mga kapatid ko at hayaan na lang sa pangangalaga ng aking ama. Pero darating pala talaga sa puntong mapapagod ka at mauubos. Lalo na kung ang sarili mong pamilya hindi kayang pakinggan ng daing mo at walang kamay para tulungan ka. Nung gabing nagkasagutan kami ng tatay Arman ko, nagpag-abot kaming dalawa at nasaktan niya ako. Na siyang naging dahilan para magpasya akong tuluyang umalis na sa aming bahay. Oh, ano Noah? Talaga nagmamalaki ka sa akin? Nasaktan ka lang baga? Sobrang sama na ng loob mo? Alam niyong hindi lang ang pananakit niyong dahilan kung bakit lalayas ako. Sana maisip niyo rin yung mga sinabi ko at magtanda kayo. Hindi na kayo bata para magliwaliw na lang nang magliwaliw sa buhay. Talagang mapagmalaki ka, no? Lalayas ka. Sige, tingnan lang natin kung kayanin mo ang mag-isa. Kami rito, sama-sama kami. At kahit wala ka, kaya naming buhay ng mga sarili namin. Aalis lang ako. Pero hindi ibig sabihin nun
Pababayaan ko ng mga kapatid ko. Magpapadala pa rin ako ng pera para sa kanila. Sawang-sawa na lang talaga akong makita kang parang walang ibang gustong gawin sa buhay, kundi pumetex na lang. Huwag ka maglala. Magbibigay pa rin naman ako sa inyo. Pero gusto ko na rin magtira naman para sa sarili ko. At hindi mangyayari yun hanggat nandito ako at lagi mo akong pinipiga para bigyan ka. Sus! Alam kong hindi ganyan ang mangyayari. Kaya gusto mong umalis para hindi mo na kami karguhin. Para wala ka ng ibang iintindihin, tama ba? Kakalimutan mo na kami, oras na makahanap ka na ng sarili mong buhay. Tama na, Tay. Gusto kong umalis nang hindi nakikipagtalo kahit kanino. Nagbili na ako sa mga kapatid ko. Sana mapagtanto nyo rin ang mga bagay na sinabi ko at makapag-isip kayo ng matino. Mayabang! Bahala ka na sa buhay mo! John, ikaw nang bahala sa mga kapatid natin. Huwag mo silang pababayaan ni Rose. Magpapadala ako kada kinsenas. Bigyan niyo kahit papano si Itay. Pero huwag niyong ibibigay lahat. Pagkatapos sabihin ni John na mag-ingat daw ako, tuluyan na akong umalis sa bahay. Mabigat po sa damdamin ko, DJ Rosana. Pero alam kong kailangan ko rin munang lumayo sa kanila. Para naman makahinga ako kahit papaano. Hindi rin naman po ako talagang lumayo sa kanila. Bumukod lang ako ng sarili kong bahay at naghanap ng murang paupahan. Sakto namang, may kilala akong kaibigan sa trabaho na taga-kabilang barangay na may paupahan ng tiyuhin niya. Kaya doon muna ako sumadya. Magandang araw po, Mang Diego. Oh, magandang araw din. Ikaw ba yung kaibigan ni Justin na nabanggit niya sa aking naghahanap ng paupahan? Opo. At saka, yung mura lang po sana. Yung kaya lang po ng budget ko. Magkano ba ang kaya mo ha sa isang buwan? Sa totoo lang ho, 1,000 lang po ang kaya ko eh. Ah, ganun ba? Wala namang problema kung yan lang ang kaya mo. May kubo akong pinapaupahan din sa ganyang halaga. Pero nasa pinakadulo yun ang mga bahay na pinapaupahan ko. Dati kasi naming tambayan yun sa harap ng bukid. Pero hindi na namin gaano napupuntahan ngayon. Ay, huwag ka mag-alala. Maayos pa naman yun at pinangangalagaan ko talaga. Tingin ko'y ayos naman na yun para sa'yo. Pwede ko bang makita muna para makasigurado po ako? Ay, oo naman. Halika, sumunod ka sa akin. Sumunod ako kay Mang Diego. Tanaw na ang bukid sa daang nilalakaran namin ng mga oras na yon. Sunod-sunod din ang mga paupahan niyang nadadaanan namin. Hanggang sa narating namin ang pinakadulo. Sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin. Sa harap, may malawak na bukid ang matatanaw at may mga magsasakang walang tigil sa pagtatanim ng palay kahit tirik na tirik ang araw. May kalumaan na ang kubong sinasabi ni Mang Diego. Pero nasa kondisyon pa naman ito at walang mababakas na kahit anong anay. Nasa labas ang kalan kung saan ka pwedeng magluto gamit ang kahoy. May ilang baitang na hagdan paakyat sa kubong at nang buksan niya yon, sakto lang para sa isang tao ang espasyo at meron ding isang kwarto. O ano, ayos na ba sa ito? Kung ikaw lang naman mag-isa, wala naman siguro magiging problema. Kapag naubusan ka ng kahoy panggatong, pwede ka mangahoy sa likod. Maraming bumabagsak na sanga ng kahoy dyan at mapuno. Oo nga ho. Sa tingin ko naman po, magiging ayos na ako rito. Ah, sige. At dahil naikwento ka naman na sa akin ni Justin, at alam kong hirap ka pa talaga sa buhay, walang daan na lang ang kukunin kong upa mula sa'yo. Totoo po ba yan? Oo, pero kung tutuloy ka na rito ngayon, kakailanganin kong kumuha mula sa'yo ng 1 month advance at 1 month deposit. Opo, wala pong problema. O sige, pahiramin na rin kita ng mga gamit panluto. Tapos doon ha, ikaw nang bahala. Opo, Mang Diego, maraming salamat po. Doon na po nagsimula ang pamumuhay kong mag-isa, DJ Rosana. Pero hindi pa rin naman po ako nakakalimot na magbilin sa mga kapatid ko sa pamamagitan ng pagte-text sa kanila. Sinabi ko rin pong hindi nila kailangan mag-alala sa akin at ayos lang ako. Naging normal naman ang takbo ng buhay ko mag-isa.
Wala akong nadadat ng lasing at nangihingi ng pera. At kapag hindi na pagbigyan, pagbubuhatan ka lang ng kamay. Maaaring pagtawanan niyo ako dahil sa edad kong 30, hindi pa rin ako lumalaban sa aking ama. Malaki po kasi ang respeto ko sa nakakatanda. At hindi pa rin po nawawala sa isip ko na ama ko pa rin siya. Pero noong mga panahong yon, kahit matanda na ako, hindi pa ako nagkaroon ng nobya. Kahit isang beses. May mga nagustuhan ako, pero takot po akong manligaw. In short, torpe po talaga akong tao. Isa pang dahilan, alam ko pong hindi ko po kayang panindigan ang pakikipagrelasyon sa iba. Dahil sa sarili kong pamilya. Kumbaga, hindi ako financially stable para sa ganung mga bagay. Nagtatrabaho pa rin ako sa factory noon sa bayan at sapat lang ang kinikita ko para makaraos. Nagpapasalamat na lang po talaga ako na mabait ang mga kapitbahay ko, lalo na ang aking landlord. Kung minsan dinadalhan nila ako ng ulam. Hindi naman daw po dahil sa awa kundi dahil alam nilang walang ibang mag-aasikaso sa akin, kundi ang sarili ko lang. Lumipas ang isang buwan, tila nakalaya na talaga ako sa lahat ng bigat na dala ng aking ama. Pakiramdam ko ayos na ako hanggang sa nangyari ang isang bagay na hindi ko lubos na inaasahan na siyang magpapabago sa takbo ng aking buhay. Ay, kapagod. Ano naman kayong lulutuin kong ulam ngayong gabi? Buti na lang talaga. Hindi madaling mapanis ang bigas ko. Magdilata na lang kaya ako. Sardinas na lang na may sibuyas at kalamansi. Masarap naman yun. Oh, ano yun? Bakit parang may tumatakbo sa labas? Tulong! Tulungan niyo ako! May humihingi ng tulong. Bago pa po ako makasilip sa bintana sa likod ng bahay kung saan nagagaling ang tinig ng babae, bigla nilang lumagabog ang pinto ng bahay ko. Pumasok ang isang babaeng humahangos. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong magtanong sa kanya na bigla na lang hinalughog niya ang aking bahay. Dumakot siya ng asin at isinaboy sa buong sulok ng kubo. Hindi na rin niya pinatawad ang mga bawang na gagamitin ko na sana sa pagsangag kinabukasan. Pinaglalagay niya ang mga iyon sa pinto at bintana. Kapansin-pansin din ang mahihina niyang pagdaing habang ginagawa niya ang mga bagay na iyon. Para bang nasasaktan siya sa hindi malamang dahilan, pero pinipilit niya ang kanyang sarili na kumilos. Teka miss, sino ka? Bakit ka pumasok sa bahay ko? Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Nino, baliw ka ba? Ano bang ginagawa mo dito? Mga aswang. Kaya pwede ba? Huwag kang maingay. Aswang? Ano ba yung sinasabi mo? Lumabas ka sa bahay ko. Baka mamaya magnanakaw ka talaga. Modus mo to ano? Yun. Naririnig mo ba yun? Ano yun? Bakit may umatungan? Ngayon ko lang yan narinig. Sila ang sinasabi ko mga aswang. Kaya kung ako sa'yo, mananahimik ako. Tulungan mo na lang ako magsaboy ng asin kung ayaw mong mapasok ka nila rito. Ikaw naman yata ang hinahabol nila eh. Bakit ka ba nila hinahabol? Kasi papatayin nila ako. Maawa ka sa akin, tulungan mo ako. Ayoko pang mamatay. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko noong mga panahong yon, DJ Rosana. Basta ang alam ko lang, natataranta na rin ako dahil sa ikinikilos ng babae. Sa itsura niya pa lang, hindi na siya nagbibiro. Lalo pa't naririnig ko rin ang malalakas na atungal ng hayop na humahabol sa kanya na nagmumula malapit sa likod ng bahay. Kahit naguguluhan, tilungan ko siya sa ginagawa niya. Hanggang sa bigla nilang siya pumasok sa kwarto ko nang walang pasabi. Sinundan ko siya roon. Humiga siya at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya pa, biglang lumamig ang pakiramdam ko sa paligid. Mas lumalakas din ang ingay ng mabibigat na yabag mula sa labas at humalo sa hangin ng kakaibang amoy na parang bulok na karne. Wala na akong nagawa kundi humiga sa tabi niya at nagtalukbong din ang kumot sa sobrang kaba. Sa hindi ko makitang nilalang at hindi ko alam kung gugustuhin ko pa nga bang makita kung ano yun. Sa ilalim ng kumot kahit mainit at pinagpapawisan na kaming parehas, nagawa ko siyang titigan ng malapitan. Halos mapigil ko ang sarili kong hininga habang nakatingin sa kanya.
Kakaiba ang ganda niya, DJ Rosana. Malaanghel ang itsura. Kahit pa mababa ka sa kanyang mukha ang matinding takot. Kagat-kagat niya ang magpula niyang labi na tila kay sarap mahagkan. Muntik kong mahigit ang sarili kong hininga nang bigla siyang tumingin sa akin. Wala na. Umalis na. Oo nga. Ay, salamat. Salamat at hinayaan mo akong makapagtago rito sa bahay mo. Utang na loob ko sa iyo to. Bakit ka ba nila hinahabol? Natural sa mga masasamang aswang manghabol ng kanilang biktima. Ano ba kasing ginagawa mo sa kakahuyan? Gabing-gabi na. Saan galing ang mga aswang na yun? Ewan ko din. Ang totoo niyan, naglayas ako sa amin. Naglalakad-lakad lang naman ako para magmuni-muni tapos bigla nang sumulpot yung aswang kaya nagtatakbo na ako papunta rito. O ngayon, kailangan mo nang umuwi. Siguro naman magtatanda ka na at pipiliing bumalik na lang sa inyo kaysa lumabas pa. Hindi na ako pwedeng bumalik sa amin. Ayoko na silang makita. Silang dahilan kung bakit nahihirapan ako ngayon. Ayoko na makita mga taong lubos na nagpapahirap sa akin. Parang pares yata tayo ah. Ano bang problema mo? At bakit kanila pinapahirapan? Masyadong personal para ibahagi sa taong ngayon ko lang naman nakilala. Aba, ikaw nga basta-basta ka nalang pumasok sa bahay ko eh. Pasensya na. Tira lang ng matinding takot. At itong kubo mo yung unang nakitang ligtas na para pagtaguan ko. Mabuti na lang hindi nila ako naamoy. Anong plano mo ngayon? Saan ka pupunta? Umalis na yung mga aswang. Tungkol sa bagay na yan, magiging kalabisan ba para sa'yo kung makikiusap akong dumito na muna ako sa'yo? Ano? Bakit? Meron ka bang ibang kasama rito sa kubo mo? Wala naman. Oh, kung ganon, may nobya ka ba na maaaring mag-isip na kabit mo ko kung mananatili ako rito? Wala rin. Ayun naman pala eh. Ang kaso, nakagulat na may ganyang kakagad na kaisipan na pakiusap gayong hindi ko pa nga alam maski ang pangalan mo eh. Ako si Filomena. Pwedeng Philo na lang. Kung yun lang naman pala ang gusto mong malaman para payagan akong manatili muna rito. Grabe ka. Kakaiba ka. Ikaw, ano pangalan mo? Noah. Noah. Ano, payag ka na ba? Alam mo naman na ang pangalan ko. Magte-30 na rin ako kung gusto mong malaman yung edad ko. Hindi ka pwedeng makitira dito ng libre. Nangungupahan ako rito, kaya kailangan magbayad ka rin kung dito ka. At isa pa, kailangan ko rin sabihin kay Mang Diego na may makakasama na ako rito sa kubo. Sino naman si Mang Diego? May-ari nitong kubo at mga paupahan dyan sa harap. Kung kahati lang naman sa upang sa tingin ko, wala namang magiging problema. Kaya ko mag-share ng upa. Kaya rin kitang pagsilbihan, ipaglinis, ipagluto, at asikasuhin ka. Biglang lumipad ang isip ko sa mga bagay na sinabi niya. Parang ang dating nun sa akin, asawa ko siyang naghihintay sa aking makauwi mula sa trabaho. Bago pa mapunta ang iniisip ko sa kung saan-saan, napaupo na lang ako sa upuang kawayan at napabuntong hininga. Sige na nga. Hindi naman kita pwedeng pabayaan na lang na paalisin. Baka kung pag pinaalis kita ngayong gabi, matagpuan ka na lang bukas na bangkay na. Ayun! Papayag ka rin naman pali. Thank you, Noah. Sige na. May magagawa pa ba ako? Paano nga pala mga gamit mo? Sa lahat ng naglayas, ikaw lang walang dalang gamit. Hindi talaga ako nagdala ng gamit. Nagpaalam lang naman ako sa mga magulang ko na aalis lang saglit. Kasi kung malalaman nilang lalayas ako, hindi makakapayag yung mga yon. Ipinuslit ko na ang gamit ko kagabi sa bahay ng kaibigan ko. Siya na lang yung magdadala na sa akin. Paano naman malalaman ng kaibigan mo kung nasan ka ngayon? Ako nang bahala doon. Huwag mo nang istresin yung sarili mo sa akin. Anong wag? Nakukonsumi talaga ako sa bigla mong pagsulpot. Pasensya na. Desidido lang talaga ako makatakas mula sa mga aswang na yun. Oo, sige na. Hayaan mo na. Ang mabuti pa, magpahinga ka na sa kwarto ko. Ikaw na doon, ako na lang dito sa sala. Naku, hindi pa nakakaya yun sa'yo. Kahit ako na lang dito, kwarto mo naman yun. Hindi na. Babae ka, kaya dapat mas pribado ka. Sandali at maglalabas lang ako ng mga bagong kumot at punda. Ikaw na lang magayos. Salamat, Noah. Saglit akong pumasok sa kwarto para kuhanin ang mga gagamitin ko.
Pagkatapos sinayaan ko na siyang makapagpahinga sa kwarto. Malalim ang iniisip ko ng mga gabing yon. Mabuti na lang din at linggo kinabukasan kaya wala akong pasok. Nagising na lang ako nang matindi na ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ko at may naririnig akong mga kalansing mula sa labas kung nasaan ang kalan. Pagbangon ko, nagluluto na ng almusal si Filomena na mukhang giliw na giliw sa ginagawang pagpiprito ng itlog at tuyo. Ang aga mo naman yatang nagising. Abalang-abala ka masyado magluto ah. Oh, Noah, gising ka na pala. Naisipan ko lang na ipagluto ka ng almusal mo bilang pasasalamat. May pasok ka ba ngayon sa trabaho? Wala. Rest day ko tuwing linggo. Ganun ba? Eh di sana hinabaan mo pang tulog mo. Medyo maaga pa, wala ka naman palang pasok. Sanay akong gumising na maaga. At isa pa, hirap na akong bumalik sa tulog kapag nakarinig na ako ng ingay. Ay, oo nga pala. May cellphone ka ba? Pwede ba akong makitext sa'yo? Iti-text ko sana yung kaibigan ko kung saan niya dadalhin yung mga gamit ko. Meron. Magpapaload lang muna ako. Kakausapin ko rin pala muna si Mang Diego tungkol sa'yo. Maigi nang malaman niya kaagad. Sige. Siguro pagbalik mo, luto na pati ang sinangag. Hinayaan ko muna si Filomena sa bahay at sinadya ko si Mang Diego. Nung nalaman niyang may makakasama ko, naintriga agad siya kung kaano-ano ko ang babae. Pero sinabi ko na lang na kaibigan ko ito. Hindi siya naniwala ngunit hindi ko na rin dinipensahan ang sarili ko. Wala namang daw problema basta't hindi mapapabayaan ang kubo niya. Pagbalik ko sa kubo, naabutan kong naghahain na si Filomena ng pagkain sa hapag. Sa labas ng kubo, malapit sa kalan. Nakabalik ka na kaagad? Sakto, nakapagkain na ako. Kumain ka na. Umupo ka na rin at kumain. Hindi na, ikaw na lang. Magpakabusog ka. Eh ikaw, huwag mong sabihin nahihiya ka pa. Saluhan mo na ako. Ikaw naman nagluto nito, di ba? Naku, hindi kasi ako sanay mag-almusal eh. Nasusuka ako kapag pinipilit kong kumain sa umaga. Kaya sige na, kumain ka na. Pahiram na lang ako ng cellphone mo at makikigamit muna ako saglit. O sige, heto. Habang inaabot ko sa kanya ang cellphone ko, nagulat ako nang makita ang kamay niyang nag-aabang sa akin. Napansin kong may mga lapno sa mga palad niya. Tila nasunog ang mga ito. Butas-butas yun at iba pa naman ay nagtutubig. Pero katakatakang parang wala lang yun sa kanya at hindi niya iniinda. At teka, napano yung kamay mo? Ah, ito? Wala to. Huwag mo nang pansinin. Napasok ka ba kanina habang nagluluto? Ah, oo, tama. Napasok ko kanina. Hindi ba masakit yan? Lagyan mo ng toothpaste. Hindi na, wala lang to, Noah. Huwag mo nang pansinin. Di naman ako mamamatay sa paso at lapnos. Sigurado ka ha? Baka mamaya niya nahihiya ka lang na magsabi sa akin. Hindi, huwag mo na ako alalahanin. Okay, sige. Mukhang hindi rin naman ako mananalo sa iyo eh. Heto ng cellphone ko. Mamaya kapag nagutom ka, kumain ka. Hindi ko rin naman mauubos ang mga to. Sige, salamat, Noah. Dito muna ako. Nagsimula akong kumain at hinayaan na lang muna siyang lumayo ng kaunti sa akin. Tanaw ko pa naman siya at nagsimula siyang tumipa sa depindot ko noong cellphone. Maya-maya may tinawagan siya. Pero hindi ko naman marinig ang sinasabi niya at sinadya niya ring hinaan ng kanyang boses. Inalis ko na lang sa kanya ang atensyon ko dahil privacy naman niya yon. Hindi ko po maitatangging napakaganda niya pero nahihiya po talaga ako sa mga babae, DJ Rosana. Yun na rin po siguro ang dahilan kung bakit hindi pa rin ako nagkakanobya. Bukod sa wala pa akong kakayahan sa buhay. Torpe akong tao kaya kahit may nagugustuhan ako, hindi ako gumagawa ng paraan para mapalapit sa taong yun. Pero kay Filomena, hindi ko maitatangging unti-unting parang nawawala ang barikadang itinayo ko. Siguro po dahil madali naman ding pakisamahan si Filomena. Kaya medyo nawawala rin kahit papaano ang hiya akong makipag-usap. At nagsimula din kami sa kakaibang paraan na hanggang ngayon po natatawa pa rin ako kapag naaalala ko. Sino ba namang hindi magugulat kung bigla na lang may papasok sa bahay mo at kung ano-ano ang dinukot mula sa kusina mo. Ayos na, Noah. Natawagan ko na siya. Anong sabi?
Pupunta raw siya rito mamaya, dala yung mga gamit ko. Bakit hindi ka na lang sa kaibigan mong yun tumuloy? Mukhang handa naman siyang tulungan ka. Hindi ako pwede dun sa kanila. Tsak na siya yung unang pupuntahan ng pamilya ko para tanungin kung nandun ako. Dito ba sigurado kang hindi ka nila matutunton? At hindi rin ba ako madadamay sa galit nila sa'yo kung galit nga sila? Ewan ko, pero huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan naman yun si Ibrahim. Hindi nun ipagkasabi kahit kaninong andito ako. Ibrahim? Ibig sabihin, lalaki ang kaibigan mo? Oo, bakit? May problema ba doon? Oo, wala naman. Pero sigurado ka bang kaibigan mo lang talaga siya? Baka mamaya nobyo mo pala tapos bigla na lang akong suntukin. Hindi no. Hindi ko nobyo yun. Kaibigan ko lang talaga yun. Bakit parang masyado ka naman yatang defensive? Naniniguro lang naman ako. Wala lang. Para lang maniwala ka. Oo siya, hindi na kung hindi. Bakit ba tumatawa ka? Wala. Ba't ka nainis? Naniniwala naman na ako Kasi... Ay, ewan ko sa'yo. Oh, eto na yung cellphone mo, may wallpaper ng babae. Nagulat ako sa sinabi niya. Nawala sa sarili kong ginawa ko nga palang wallpaper ang katrabaho ko sa factory na natitipuhan ko. Mabilis kong kinuha mula sa kanya ang cellphone ko, pero hindi ko na dinepensahan ang sarili ko tungkol doon kahit na iniirapan niya ako. Matapos magligpit ng pinagkainan na kursunadahan kong kumuha ng buko na sinabi naman ni Mang Diego na pwede kong kuhanin anumang oras kung gusto. Habang nasa itaas ako ng puno ng niyog, kitang-kita ko namang nakaabang sa akin si Filomena mula sa ibaba. Nagbababala na baka raw mahulog ako. Hindi ko maiwasang lihim na papangiti dahil sa ganda niyang mas lalong nadedepina ng liwanag ng araw. Maputi ang kutis niya, tila malapit na sa pagkaputla. Sakto lang ang kanyang pangangatawan, gayon din ang kanyang taas. Mahaba ang itim na itim niyang bagsak na buhok. Isa sa mga tipo ko sa mga babae. Bago pa ako mawala sa sarili ko dahil sa halina ng kanyang muka, bumaba na ako sa puno nang makakuha ko ng sapat na buko. Ayan, meron na tayong iinumin mamaya. Mukhang masarap ngang malamig na juice nitong buko. Medyo mainit pa naman ang panahon. Sige, mamaya magbubukas ako. Maliligo muna ako. Bibili muna ako ng yelo sa labas. Mag-iingat ka dyan, maraming aso sa labas. Di ka pa naman pamilyar sa kanila, baka makagat ka. Maraming aso? Hindi na pala ako lalabas. Mamaya na lang. Nagtataka naman ako sa bigla ang pagbabago ng isip ni Filomena. Pero hindi na rin ako nagtanong kung bakit. Nung magtanghali siya pa rin na nagpresentang magluto at hindi pa rin siya kumain. Nag-aalala naman ako kung bakit parang ginugutom niya yata ang sarili niya. Sinasabi niya lang sa akin na busog pa siya at hindi pa naman siya nagugutom. Nung hapon, isang katok ang bumasag sa katahimikan sa pagitan naming dalawa ni Filomena. Yan na yata yung hinihintay mong kaibigan, Pilo. Oo nga. Sandali lang Ibrahim! Mabutit nakapunta ka. Salamat naman at maayos ang kalagayan mo, Pelo. Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Lalo na nung punta na ako ng mga magulang mo para hanapin ka sa akin. Hindi ako mapakali kahapon pa. Ayos lang naman ako. Mabuti nakilala ko tong si Noah. Papasukin mo siya rito sa loob. Nakakahiya naman kung patatayuin mo lang dyan sa labas ang kaibigan mo. Oh, Rahim! Pwede ka raw tumuloy. Pumasok ka na. Sige, salamat. Pumasok ang isang matandang lalaki sa tantya ko'y kaedad ko lang din, DJ Rosana. Matikas ang kanyang pangangatawan, tipong bukol ang kanyang mga braso at maugat ang mga kamay. Moreno ang kanyang kulay at hindi maikakailang magandang lalaki. Pero kapansin-pansin ang mga mata niyang madilim nang tumama ang mga yun sa akin. Tila walang buhay o kaluluwa sa loob. Maangas siyang tumango sa akin pagkatapos ay naglahad ng kamay. Nang magalang ko yung abutin, ramdam ko ang lamig ng kanyang mga palad. Ako si Ibrahim at ikaw si Noah, tama ba? Oo, ako nga. Salamat sa pagtanggap kay Filomena. Sana'y maging maayos siya sa iyo rito. Oo, huwag ka mag-alala. At magiging ligtas naman siya rito kung iiwan ko siya mag-isa. Marami kaming mga kapitbahay. Mabuti. Hindi na kasi siya basta-basta makakabalik sa kanila. At labis ang galit sa kanya ng mga magulang niya.
Tiyak na masasaktan lang siya kapag nakita siya ng mga pamilya niya. Nasabi nga niya sa akin yung bagay na yan. Gusto ko lang din talaga makasiguro na walang mangyayaring masama kay Filomena habang nandito siya. Pwede ko lang talaga siyang itakas at itago. Gagawin ko. Kaso, mahahalataan naman kami at mananagot din ako. Huwag ka mag-alala, Rahim. Ayos na ako rito kay Noah. Mabuti naman siyang tao. Mabuti? Saglit pa lang naman kayo magkakilala para masabi mong mabuti siya, Pelo. Hindi pa ba siya mabuti kung hinayaan niya akong papasukin dito sa bahay niya? Gayong hindi niya naman ako lubos na kilala? Dapat nga siya magduda sa akin eh. Hindi ako magdududa sa kanya. O siya, tama na ang usaping ito. Basta Noah, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang matalik kong kaibigan. At sa oras na may mangyaring masama sa kanya, tandaan mo, ikaw ang sisisihin ko. Oo, makakaasa ka sa akin. Sige na, Ibrahim. Gumagabi na rin. Iwan mo na mga gamit ko. Oo, nandyan ang lahat ng mga kailangan mo. May pagkain din akong isinilid dyan. Nakabalot ng asul na plastic. Alam kong gutom na gutom ka na. Salamat. Bibisitahin na lang kita rito sa tuwing may oras ako. Sige, mag-iingat ka. Oh, tuloy na ako, Noah. Alalaanin mo ang mga bilin ko tungkol kay Pelo, ah. Tumango na lang ako sa mayabang na kaibigan ni Filomena na halatang halata ang hangin sa ulo. Hinatid siya ni Filomena at dinig na dinig ko ang walang patid na tahol ng mga aso sa labas. Nang makabalik, hingal na pumasok si Filomena at halatang nagtatakbo. Ang dami ng aso. Tumakbo ka? Buti hindi ka nila hinabol. Pinigilan sila nung manong dun sa harap. Si Mang Diego yun. Alaga niya rin kasi yung mga aso. Oo nga pala. Pasensya ka na dun kay Ibrahim ha. Ganun lang talaga yung magsalita. Baka naman may gusto talaga siya sa'yo. Kaya ganun na lang siya ka-protective. Parang pinagbabantaan pa ako. Siya? May gusto sa akin? Hindi siguro. Magkapatid lang ang turing namin sa isa't isa kaya sanggang dikit kami. Hindi ka sigurado. Ganyan bang sinabi niya sa'yo? Wala naman siyang sinabi. Basta alam ko lang na ganun. Ikaw parang masyado ka na nanguusisa. Hindi naman. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang takbo ng buhay ko kasama si Filomena. May mga pagkakataong hindi kami masyadong nag-uusap at nagpapansinan lang kung kinakailangan. Pero masasabi kong maayos ang lagay naming dalawa. Minsan, hindi ko lang din maiwasan ang sarili kong mapatitig sa kanya kapag hindi siya nakatingin. Kasi ibang klase po talaga ang ganda niya, DJ Rosana. Parang walang katulad at bibihira ka makita ng ganoon kagandang muka. Sa kabilang banda, nag-uumpisa namang mangyari sa lugar namin ang mga hindi maipaliwanag na kababalaghan at lubhang nakakabahala. Isang gabi pagod ako noon galing sa trabaho, lalo na't madalas ay overtime ako para mas malaki ang sahod. Habang naglalakad na mataan ko ang mga taong nagkukumpulan malapit sa imbornal. Kabilang naroon si Mang Diego na napapailing pa at maduwal-duwal habang nakatingin sa ibaba ng kanal. Nang makalapit ako, naintindihan ko na kung bakit ganoon na lang katindi ang pandidiri niya. Isang bulo o batang kalabaw ang nakatiwangwang ang katawan doon. Mahaba ang hiwa sa tiyan at wala ng laman loob. Masangsang ang amoy noon at halos hindi ko maipaliwanag. Basta ang alam ko lang, umiikot ang sikmura ko at gusto ko na rin sumuka. Putik. Sino naman ang gagawa ng bagay na yan? Kawawa yung kalabaw. Oo nga Noah. Ay Diyos ko. Pangatlo na yan itong nakalipas na 2 linggo. Hinala ng mga tao aswang ang salarin. Aswang ho? Oo. Aswang lang naman ang may butibong gumawa ng kanyang kabrutal na bagay. Ang kaso, sobrang hirap mahuli. Mabilis masyadong kumilos. Kawawa naman po kung magpapatuloy na ganito at hindi mahuhuli ang aswang. Sinabi mo pa, hindi lang hayop ang kawawa kundi pati na rin yung may-ari. Ay, ginagamit nila yan pang kabuhayan. Tapos pinapatay lang ng mga walang awang nilalang na hindi naman dapat umiiral dito sa mundo. Kaya nga ho. O siya Mang Diego, dito na muna po ako. Marapat lang palang mag-ingat na sa labas, lalo na tuwing gabi. Hindi natin masabi kung sa susunod o baka hindi lang hayop ang atakihin ng aswang kundi tao na.
Pinapausal na lang ng mahinang dasal si Mang Diego sa sinabi ko. Tumalikod na ako sa eksena. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang mapaisip kung may kinalaman kaya ang aswang na humahabol kay Filomena sa aswang na bumibiktima sa mga hayop sa lugar namin. Pagkarating sa bahay, nanumbalik ang itsura ng kaawa-awang kalabaw sa utak ko, kaya napatakbo ako sa lababo upang sumuka. Noah? Anong nangyayari? Bakit sumusuka ka? Ha? Nakainom ka ba? Hindi, Filomena. Oh, bakit ka nga sumusuka? Masama bang pakiramdam mo? Nilalagnat ka? Hindi. Nakita ko lang yung bangkay ng kawawang kalabaw dun sa imburnal. Wakwak yung tiyan. Walang laman loob. Tapos sobrang baho kaya nasusuka ako. Ganun ba? Naku, nakakatakot naman yun. Oo nga eh. Pangatlo na raw na insidente yun. Sana nga wala nang sumunod. Sana nga. Alam mo, napapaisip ako. Ha? Ano yun, Noah? Sa tingin mo ba? Yung aswang na humahabol sa'yo, nung gabing mapunta ka rito sa kubo ko, yun din yung aswang na gumagala rito at pumapatay ng mga hayop? Siguro. Yun ang pangunahin nilang pagkain eh. Karne, lamang loob. Bakit parang ang dami mo yatang alam tungkol sa aswang? Una, yung sinabi mong natural lang sa kanila manghabol ng biktima. Ngayon naman, sabi mo yun talagang kinakain nila? Ano ka ba naman, Noah? Hindi ba't sa mga kwento, yun naman talaga ang sinasabing pagkain nila? Hindi ko alam. Hindi ko rin sigurado. Basta ang alam ko, nakakabahala. Hindi pwedeng hayaan lang ang mga aswang na ganyan ang gawin nila. Wala silang karapatang pumatay ng iba, hayop man o tao. Oo, tama ka. Maliligo muna ako, Pilo. Sige, maghahain lang ako ng pagkain. Iniwan ko ang namumutlang si Filomena. Tila takot na takot ito sa kinuwento ko sa kanya. Paglabas ko ng banyo, naabutan ko siyang tulala pa rin. Pero nang makita niya ako, pilit siyang umakto na ayos lang siya. Medyo nagtaka naman ako, pero hindi ko na siya tinanong. Kumain ako habang siya naman ay pilit na sinubo ang adobong baboy na niluto niya. Hindi na lang ako nagrereklamo kung minsan na wala talagang siyang lasa magluto. Dahil ayaw ko namang sayangin ang effort niya at nahihiya rin ako magsabi. Sinausaw ko na lang sa patis o hindi kaya sa toyo ang ulam para magkalasa. Dahil sa pagod sa trabaho, agad din ako nakatulog nung gabing yun. Hating gabi na nang magising ako dahil nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Nagulat naman ako nang makita si Filomena sa bintana, nakadungaw at tulala. Hindi siya kumukurap, diretso lang ang kanyang tanaw sa labas. Mukha po siyang wala sa sarili at kahit ilang beses ko na siyang tinawag, hindi siya lumilingon sa akin. Tila hindi niya ako naririnig. Pilo? Bakit gising ka pa? Anong oras na? Uy, Pilo, tulala ka dyan. Filomena, ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Huy! Nag-sleep po ka ba? Ha? Kanina ka pa ba gising? Oo. Kanina pa kita tinatawag. Bakit ka ba nakatulala dyan sa labas? Anong tinitingnan mo? Wala. Sige na, babalik na ako sa kwarto. Matulog ka na ulit. Nawirduhan ako sa mga ikinikilos ni Filomena. Pero iniisip ko na lang na baka hindi siya makatulog at iniisip niya ang problema niya sa pamilya. Nagtungo na lang ako sa banyo pagkatapos ay bumalik na rin ako sa pagtulog. Kinabukasan pagkatapos kong maligo, napansin ko namang nakabalik na naman ang maliit na salamin sa sala kung saan ako madalas manalamin bago pumasok sa trabaho. Simula nang dumating si Filomena, lagi niyang ginagawa yun sa salamin. At nung araw na yon, hindi na ako nakatiis na magtanong. Binaliktad mo na naman tong salamin, Pilo. Bakit ba lagi mo na lang tong ginagawa? Wala lang. Natatakot ka ba sa sarili mong refleksyon? Hindi naman. Ayoko lang nakikita ang mukha ko. Bakit naman? Ang ganda-ganda mo. Parehas kaming natigilan ni Filomena sa sinabi ko, DJ Rosana. Hindi ko akalaing dudulas yun mula sa bibig ko, kaya naman mabilis ko siyang tinalikuran at umaktong parang walang nangyari. Hindi na rin naman siya nagsalita, bagay na lubos kong ipinagpasalamat. Nang tingnan ko siya mula sa salamin, wala na siya roon sa kinauupuan niya.
Nakita ko na lang siya sa labas ng bintana. Habang lumilipas ang mga araw, pakiramdam ko, umiigting na ang kung ano man ang nararamdaman ko kay Filomena. At alam ko na po na sa mga oras na yon, gusto ko na siya. Hindi lang dahil maganda siya, kundi dahil maalaga rin siya. Yun nga lang parang medyo umiiwas na siya ng tingin sa akin sa tuwing titingin ako sa kanya. Napapadalas din ang pagdalaw ni Ibrahim sa amin. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko yun nilalagyan ng mali siya. Halatang halata sa lalaki na may gusto siya kay Filomena. Pero kibit balikat na hindi lang ito pinapansin ng babae. Mas gusto ko po yun kesa makitang parehas sila ng nararamdaman. At least alam ko pong may pag-asa ako kung kikilos ako at gugustuhin ko. Hindi nga lang po ako makahanap ng tamang tiyempo kung paano ko sisimulan. Ngunit habang may ganoong nangyayari sa bahay, malala naman ang nangyayari sa labas. Pahasang nambibiktima ng hayop ang aswang. Pero nung gabing yun, hindi hayop ang pinunteriyan niya, kundi kami ni Filomena. Namalengke kami noon nung hapong yun. Hindi ko na maakalaing dagsa ang mga tao sa palengke. Nawala kasi sa isip kong fiesta pala kinabukasan. Ginabi na kami at nung nasa iskinita na kami malapit papasok sa kubo, bigla kaming napatigil dahil sa kakaibang kaluskos na naririnig namin mula sa likod ng bahay. Pilo, narinig mo ba yan? Para may kumakaluskos yata mula sa likod ng bahay. Bilisan na natin pumasok sa bahay, Noah. Teka, baka pusa lang o asong gala. Pero ang bigat ng yabag eh. Hindi yan hayop lang. Bilisan mo. Buksan mo na agad ang pinto pagdating natin. Eto na, malapit na tayo. Kapit ka sa braso ko. Ano ba yan? Bakit parang takot na takot ka? Amoy mo ba? Yung amoy ng nabubulok na karne. Nandito na naman sila. Ang alin? Yung mga aswang na sinasabi mo? Shh! Huwag kang maingay. Putik. Anong tunog yung Pilo? Pilo, nasa dingding na natin sila. Noah, yung pinamili natin. Nasaan yung mga bawang? Taka, nasa supot. Bakit? Ilabas mo lahat. Ipahid natin sa mga bintana. Bilis! Hindi ko na nagawang magtanong pa dahil sa tindi ng kaba. Sa labas ng aming manipis na dingding, naririnig ko ang pagbaon ng matatalas na kuko sa kawayan. Ang mga atungal ay hindi galing sa aso o lobo. Parang garalgal na boses ng tao na pilit kumakahol. Mabilis na hinablot ni Filomena ang mga bawang mula sa supot. Kahit nanginginig ang kanya mga kamay at tila napapaso siya sa tuwing nadidikit ang balat niya sa balat ng bawang, hindi siya tumigil sa pagdikdik nito at pagpahid sa mga siwang ng bintana. Ayaw niyong umalis! Hetong sa inyo! Pilo, daan-daan. Nanginginig ka. Ano ba nangyayari sa kamay mo? Wala lang to. Buksan mo ng konti yung bintana, Noah. Isasaboy ko to. Delikado baka mapasok tayo. Magtiwala ka lang sa akin. Gawin mo na. Sa pagbukas ko ng bintana, tumabad sa akin ang isang nilalang na hindi ko malilimutan. Isang dambuhalang aso na kasing laki ng baka. Pero ang mukha niya ay tila sa matandang lalaki na nanlilisik ang mga matang kasing pula ng baga. Ang balahibo nito ay madumi at malagkit. Nang isaboy ni Filomena ang dinurog na bawang, tumama ito sa mukha ng halimaw. Naglabas ito ng usok at tila napaso ang balat ng aswang. Umalingaw-ngaw ang isang nakakangilong hiyaw na yumanig sa buong kubo. Hayop ka! Akala mo makakapasok ka rito sa bahay ko? Akala mo ba matatakot ako? Humanda ka sa akin. Hindi lang yan naabutin mo. Alam kong ikaw may kagagawan ng mga pagkamatay ng hayop dito sa baryo. Noah, anong gagawin mo? Huwag kang lalabas. Hindi ako papayag na dito pa tayo mamatay. Nasaan ang ita ko? Huwag, Noah. Mapanghanip sa labas. Hindi. Lalabas ako, Pilo. Diyan ka lang sa loob. Halika rito! Harapin mo ako! Noah, pabalik na siya! Mag-ingat ka! Mamatay ka na! Buong lakas kong iwan na siwas ang itak sa direksyon ng halimaw. Munti ko nang mahagip ang leeg nito, ngunit mabilis itong tumalon pa atras. Ang bilis nito ay hindi makatao. Sa isang iglap lang ay nasa dulo na ito ng kakahuyan. Ang mga mata nito mapulay huling tumitig sa akin bago ito tuluyang nilamon na ng dilim. Naiwan akong hinihingal sa labas habang ang itak ay nanginginig sa aking kamay.
Sa kabila ng pinaghalo-halong damdamin bumalik ako sa kubo. Determinadong alamin ng totoo kung bakit tila punteriya ng aswang si Filomena. Mag-usap tayo ng matino. Hindi na to biro. Yung aswang na yun, direkta ang tingin niya sa'yo kanina. Bakit ba parang pinupunteriya ka ng mga aswang na yan? Ano bang sinasabi mo, Noah? Natatakot lang ako, gaya mo. Nagkataon lang na dito ako tumakbo nung hinabol ako noon. Kaya akala mo ako yung pakay. Tsaka hindi ko rin alam kung bakit sumugod yung aswang na yun dito. Siguro dahil gusto niya talaga akong biktimahin dahil babae ako. Huwag mo nga akong lokohin. Nakita ko ang mga mata ng aswang na yun. Hindi siya naghahanap ng papatayin. Ikaw ang tinitingnan niya. Ano bang atraso mo sa kanila? Wala akong atraso. Sinabi ko na sa'yo, nag-less lang ako dahil malupit yung pamilya ko. Tsaka bakit mo ba sa akin sinisisi yung pag-atake ng mga halimaw na yon? Kasi simula nung dumating ka, sunod-sunod ng pagpatay ng mga hayop dito. Eh di lumabas rin ang totoo. Pinagdududahan mo talaga ako. Gusto ko lang namang maging ligtas. Malayo sa pamilya ko. Pero ganito ang iniisip mo sa akin. Ligtas? Pilo, muntik na tayong mamatay. Sabihin mo sa akin, may kinalaman bang pamilya mo sa aswang na yon? Wala! Hindi ko sila kaano-ano. Biktima lang din ako, Noah. Parang awa mo na. Huwag mo na akong pagbintangan. Gusto kong maniwala sa kanyang mga luha. Pero ang bawat pagtanggi niya ay tila mas lalong nagpapabigat sa hinala ko. Nakita ko ang takot sa kanyang muka. Pero may iba pang naroon. Isang uri ng panganib na hindi niya maamin sa akin. Ang bango ng kanyang presensya ay unti-unting nahahaluan ng amoy ng malansang sikreto. Kahit itanggi niya hanggang sa huli, alam ng puso ko na may mas malalim pang dahilan kung bakit siya naroon sa tabi ko. Kinabukasan, hindi ko alam kung paanong nalaman ni Ibrahim na may mga nangyari sa amin nung gabi. Nagising ako sa malalakas niyang katok sa pinto. Filomena! Noah! Buksan niyo tong pinto. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Ang aga mo yata, Ibrahim. Paano mo na lamang inatake kami rito? May tenga ang lupa, Noah. Pelo, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Sabi ko na nga ba't hindi ka ligtas dito eh. Ayos lang ako, Rahim. Salamat sa pag-aalala. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Noah. Noah, hindi mo siya kayang protektahan habang buhay. Tignan mo, hanggang dito ay sinusundan siya ng panganib. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko. Kung hindi dahil sa ginawa ko, baka kung ano nang nangyari sa amin. Filomena, kailangan natin mag-usap. Yung tayong dalawa lang. Noah, lalabas lang muna kami sandali sa silong. Bakit kailangan pang lumayo? Pwede naman dito sa loob kung tungkol lang naman sa kaligtasan niya ang pag-uusapan niyo. Pasensya na, Noah. Sandali lang talaga to. May mga bagay lang siguro kaming dapat pag-usapan ni Ibrahim. Tungkol sa pamilya ko. Hindi ako manhid para hindi makaramdam ng kung anong kaba. Kahit sinabihan nila akong huwag makinig, dahan-dahan akong lumapit sa dingding ng kawayan at idinikit ang aking tenga sa mga siwak. Ramdam ko ang lamig ng pawis sa aking noo habang pinapakinggan ang maugong na boses na Ibrahim sa ibaba na tila may pinipilit kay Filomena. Filomena, tama na to. Galit na ang mga magulang mo. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nakikita. Umuwi ka na lang sa atin, Pelo. Tingnan mo ang mga nangyayari sa inyo ni Noah. Ayokong bumalik, Ibrahim. Alam mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko bago ako nakatakas sa kanila. Pero pinapahamak mo lang ang sarili mo rito. Pati si Noah. Madadamay lang sa gulo nyo. Alam mo namang hindi sila basta-basta. Kilalang kilala mo sila. Alam mo kung anong kaya nilang gawin. Mas pipiliin ko pang harapin ang panganib dito kaysa bumalik sa poder nila. Hindi mo ako mapipilit, Ibrahim. Hindi mo naiintindihan, Pelo. Hindi lang ito tungkol sa'yo. Kapag nalaman nilang nandito ka, mas lalo magagalit ang mga magulang mo. Parang awa mo na. Sumama ka na sa akin na habang may pagkakataon ka pa. Sinabi ko nang hindi ako babalik. Iwan mo na ako rito. Kung gusto mo akong tulungan, protektahan mong lihim ko at huwag mo silang hahayaang malaman kung nasaan ako. Ikaw lang ang nakakaalam na nandito ako, Rahim. Huwag mo akong ilalaglag. Kung tunay nga talaga kitang maaasahan. Napasandal ako sa dingding. Pigil ang paghinga. Ang daming tanong na nabubuo sa isip ko, pero isa lang sigurado.
May malaking itinatago sa akin si Filomena tungkol sa pamilya niya na pilit niyang tinatakasan. Nanatili akong nakatayo malapit sa dingding. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang bawat salitang binitawan ni Ibrahim ay parang mga tinik na bumaon sa isip ko. Nang marinig kong papatapos na ang kanilang usapan, mabilis akong lumayo sa siwang at nagpanggap na nag-aayos ng mga gamit sa pagkainan para hindi nila mahalata na narinig ko ang lahat. Oh, tapos na bang pribado niyong pag-uusap? Ano ba talaga meron, Ibrahim? Sinasabi ko lang ang makakabuti para sa kanya, Noah. Na mas makakabuti siguro kung uuwiin siya sa pamilya niya. Pilo, totoo ba yan? Pinipilit ka lang ba niyang umuwi dahil sa nangyari kagabi? Ganun na nga, Noah. Gusto lang ni Ibrahim na bumalik ako sa amin. Dahil baka sigurin ulit tayo ng mga mababangis na hayop na yon. Pero ano bang desisyon mo? Ayoko ng pag-usapan, Noah. Pagod na ako. Salamat sa pagdalaw, Ibrahim. Pero dito muna ako. Hindi ko na nagawang humirit pa nang makita ko ang pagtalikod ni Filomena sa akin. Dumiretso sa loob ng silid nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Ang kanyang mga balikat ay tila pasa ng buong mundo. At sa katahimikang naiwan, lalong lumakas ang hinala kung may mas malalim pang dahilan ang kanyang pag-iwas. Naiwang kaming dalawa ni Ibrahim na nagtititigan. Puno ng tensyon ang hangin na tila anumang oras ay may sasabog sa aming dalawa. Lumipas ang ilang mga araw na hindi dumalaw si Ibrahim. Akala ko mapapanatag na ako noon. Pero nung araw na yon, habang malayo ang tingin ko sa kung saan naramdaman ko na ang biglang paglamig ng hangin. Hindi yung preskong simoy ng umaga sa bukid, kundi isang malansang hangin na tila may dalang babala. Mula sa dulo ng eskinita palabas, dalawang matatanda ang naglalakad papalapit. Isang lalaki na may matatalas na mata at isang babae na nakabalabal ng itim. Kasunod nila si Ibrahim na tila asong bahag ang buntot. Sa bawat hakbang nila, tumatahimik ang paligid, pati ang mga ibon ay tumigil sa paghuni. Pilo! Filomena! Lumabas ka rito, may mga kasama si Ibrahim. Sino ba tong mga to? Itay? Inay? Sa wakas, nahanap ka rin namin, anak. Masyado mo kaming pinag-alala. Filomena, ang laki na ng ipinayat mo. Bakit kailangan dito ka pa tumira sa ganitong klase ng dampa? Samantalang sa bahay, masaganang masagana ka. Ikaw ang nagdala sa kanila rito, di ba? Ibrahim, akala ko ba kaibigan kita? Pilo, para sa ikakabuti mo ito. Hindi mo kayang itago ang totoo sa kanila. Kailangan mo nang umuwi. Walang hiya ka! Nilaglag mo ako! Alam mong ayaw ko na silang makita, pero dinala mo pa rin sila sa harapan ko! Huwag mong sisihin si Ibrahim. Ginagawa lang niyang tama. Oras na para bumalik ka na sa kawan, Filomena. Teka lang ho. Sino po ba kayo? Ako po ang kasama ni Pilo rito. At maayos naman ang kalagayan niya sa akin. Ako si Gorno. At ito ang kasawa kong si Lucrecia. Kami ang mga magulang niya. At ikaw bata, huwag kang makisali sa usapang pamilya kung ayaw mong mapahamak. Anak, parang awa mo na. Sumama ka na sa amin. Mas ligtas ka sa puder namin. Ligtas? Nay, nakalimutan niyo na bang ginawa niyo? Hindi ako babalik sa inyo. Mas ayos pa ako rito sa pudar ni Noah. Sa lalaking ito, ano bang maibibigay niya sa'yo? Isang buhay na puro paghihirap? Walang kayang ibigay ang lalaking yan sa'yo. Kahit ano pa yan, mas gugustuhin ko na rito kaysa makasama kayo. Dito nararamdaman kong hindi ko kailangang itago kung sino ako. Filomena, ang ginawa namin, yun ay para sa ikabubuti mo. Hindi nararapat ang lalaking yun para sa'yo. Ikabubuti! Pinalayo niyo ang taong mahal na mahal ko! Wala kayong puso! Kaya wag na wag niyo ang tatawaging anak dahil simula nung araw na yon, kinalimutan ko na kayo! Talagang handa mo kaming kalimutan bilang mga magulang na bumuhay sa'yo para sa walang kwentang lalaking yon? Dahil mahal niya ako! Tanggap niya ako! Hindi niya ako kinukontrol! Hindi katulad niyo!
Nakatayo lang ako sa gilid. Halos hindi makahinga sa tindi ng tensyong bumabalot sa amin. Ang bawat salita ni Filomena ay punong-puno ng pait at sakit. Noon ko lang naintindihan kung bakit gano'n na lang niya kagustong lumayo sa pamilya niya. Kitang-kita ko ang pahigpit ng pagkakahawak ni Gurno sa kanyang baston. Tila ba nagtitimpi lang siya na huwag sumabog sa galit. Si Ibrahim naman ay nakayuko lang, hindi makatingin ng diretsyo sa aming lahat. Talagang matigas ang ulo mo. Pinipili mo ang taong ito kaysa sa sarili mong dugo. Oo! Mas pipiliin ko si Noah dahil kahit hindi niya alam ang lahat, hindi niya ako sasaktan gaya ng ginawa niyo! Oh, narinig niyo naman siya, di ba? Masaya siya rito at hindi ko siya pababayaan. Kaya pwede ba? Umalis na kayo. Napakabata mo pa, Noah. Wala kang kaalam-alam sa pinapasok mo. Sige. Kung yan ang gusto mo, Filomena, hindi ka na namin pipilitin sa ngayon. Pero tandaan mo ito. Wala na kayong dapat sabihin. Umalis na kayo. Sana lang ay hindi mo pagsisiyan ang desisyon mong ito. Darating ang oras na ikaw mismo ang magmamakaawa para makabalik ka sa amin. At ikaw, Noah, mag-ingat ka sa kinukupkup mo. Hindi lahat ng maganda ay busilak ang puso. Paalam, anak. Sana ay makatulog ka ng mahimbing sa gabi. Ngayong alam mong nasa paligid lang kami. Pinanood naming maglakad palayo ang tatlo hanggang sa mawala sila sa aming paligid. Nanatiling tahimik si Filomena. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy habang nakatingin sa kawalan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang tanungin tungkol sa lahat ng narinig ko. Ang banta ni Gurno ay tila isang sumpa na nanatili sa hangin. Alam ko sa loob-loob ko na ang pagbisitang yun ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo na maaaring tumapos sa aming dalawa. Noah, pasensya na kung nadamay ka sa lahat ng to. Pilo, nandito ako. Hindi kita pababayaan. Sana maging sapat yan, Noah. Dahil hindi mo kilala yung mga magulang ko. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nakukuhang gusto nila. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay sa mga mata ni Filomena na hindi ko nakita noon. Isang bahid ng pagsisisi. Napaupo siya sa kawayang sahig. Ang kanyang mga kamay nakatakip sa kanyang muka habang ang balikat niya ay yumayanig sa bawat hagulgol. Nilapitan ko siya at dahan-dahang hinawakan ng kanyang balikat. Kahit na ang isip ko ay puno pa rin ng mga katanungang hindi ko alam kung handa ba akong marinig ang sagot. Pilo, Tana. Wala na sila. Hindi ko hayang makapasok pa sila rito kung ayaw mo. Bakit ba kailangan mangyari to? Bakit hindi nila ako hayaang mabuhay ng payapa? Kailangan natin maging tapat sa isa't isa. Ano ba talagang pinakamabigat na dahilan kung bakit ka lumayas? Yung totoo sana. Dahil sa kanya, Noah. Dahil sa lalaking lubos kong minahal noon. Yung binanggit ni Lucrecia. Pinaghiwalay nila kami ng pilit. Sabi nila, hindi kami mababagay sa isa't isa dahil magkaibang mundong ginagalawan namin. Akala ko ilalaban niya ako. Akala ko sapat ng pagmamahal ko para manatili siya. Anong nangyari sa kanya? Iniwan niya ako. Pagtapos ang lahat ng ginawa ng pamilya ko para takutin siya, pinili niyang lumayo at talikuran ako ng tuluyan. Masakit, Noah. Masakit na yung taong akala mo magliligtas sa iyo. Siya pa yung unang susuko sa laban. Kaya ka ba nagtatago rito? Para takasan ang alaala niya? Tumatakas ako sa pamilya ko dahil ayaw ko ng pahirapan pa nila. At kontrolin ako. Pero tumatakas din ako dahil sa sakit. Pakiramdam ko, habang nandito ako sa malayo, kahit pa paano nakakalimutan ko yung lahat ng sakit. Namayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pait na tila hindi na kailanman maghihilom pa. Napagtanto ko na ang kalaban ko ay hindi lang ang mga aswang na nasa paligid, kundi ang multo ng nakaraan na patuloy na humahabol kay Filomena. Lumipas ang ilang araw na tila pa bumalik sa normal ang lahat.
Ang tensyong hatid ng pagbisita ni Gurno at Lucrecia ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan at mas malalim na ang pangunawa namin sa isa't isa. Mas naging bukas si Filomena sa akin. Hindi na siya masyadong umiiwas kapag tinatabihan ko siya. Sa bawat kwentuhan namin sa ilalim ng liwanag ng buwan, unti-unting nabubura ang pait ng kanyang nakaraan. At napapalitan ito ng pag-asang baka pwede kaming magsimulang muli nang walang tinatago. Pilo, dinalang kita ng mga bunga ng bayabas mula sa dulo ng pilapil. Matatamis ang mga to. Salamat, Noah. Alam mo, noon ko pa pangarap ang ganito. Yung tahimik lang, walang iniisip na gulo. Hanggat nandito ako, sisiguraduhin ko magiging payapa ang buhay mo. Akong bahala sa'yo, Pilo. Sana nga. Sana ay magtuloy-tuloy ng ganito. Naputol ang aming sandali nang makita namin ang isang pamilyar na bulto na naglalakad. Ngunit hindi gaya ng huli niyang pagpunta. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pagsisisi. Huminto siya sa tapat ng aming hagdanan. Hindi makatingin ng diretso sa aming dalawa. Filomena? Noah? Maari ba tayo mag-usap? Bakit ka pa bumalik rito ha, Ibrahim? Hindi pa ba sapat yung panggugulo niyo nung nakaraan? Narito ako para humingi ng tawad. Filomena, maniwala ka. Wala akong intensyong ilaglag ka sa mga magulang mo. Pero dinala mo sila rito. Pinagtaksilan mong tiwala ko. Hindi ko sinasadya. Nung huli akong pumunta rito para tignan ka, hindi ko alam na nakasunod pala sila sa akin. Masyadong matalas ang pakiramdam ni na Tito Gorno at Tita Lucrecia. Nung maka-order nila ako sa daan, wala akong magawa kundi magsabi ng totoo. Pinilit nila ako, Pelo. Alam mo kung paano sila magalit. Kaya pinili mong iligtas ang sarili mo at isakripisyo si Filomena? Natakot ako, pero pinagsisisihan ko yon. Kaya ako bumalik ngayon ay para sabihin mag-ingat kayo. Hindi pa sila tapos. Pero gusto kong malaman nyo na wala akong kinalaman sa susunod nilang hakbang. Ayoko nang maniwala sa kahit anong sinasabi mo, Rahim. Tinitigan ko si Ibrahim. Sa kabila ng galit ko, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na tila ba nanggagaling sa isang taong alam na wala siyang laban sa malakas na puwersa. Si Filomena naman ay nanatiling tahimik. Ang kanyang kamay nakahawak ng mahigpit sa aking braso. Ramdam ko ang panginginig niya. Isang senyales na kahit anong payapa na nagdaang mga araw, ang panganib ay nananatiling nakabuntot sa amin. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Habang pinagmamasdan ko ang nanginginig na si Ibrahim, nakaramdam ako ng kakaibang tensyon na hindi lang basta pagsisisi. May kung ano sa mga mata niya na tila ba may iba pa siyang ipinunta rito, bukod sa paghingi ng tawad. Tumingin siya sa akin ng seryoso pagkatapos ay kay Filomena na tila ba humihingi ng permiso na makausap ako ng masinsinan. Noah, maaari ba kita makausap? Tayong dalawa lang muna. May kailangan lang akong linawin sa'yo. Para na rin sa kaligtasan nating lahat. Bakit hindi pwedeng marinig ni Pilo ang sasabihin mo? Oo nga. Bakit hindi mo iparinig sa akin? Tungkol ba sa akin yan? Usapang lalaki sa lalaki lang, Pilo. Hindi, dito lang ako. Sige na, Pilo. Pumasok ka na muna sa loob. Naglakad kami ni Ibrahim patungo sa may talahiban. Malayo sa pandinig ni Filomena. Tumigil siya at humarap sa akin. Ang mukha niya ay wala ng bakas ng takot, kundi napalitan ng isang mapanganib na seryosong ekspresyon. Noah, diretsahan tayo. Mahal ko si Filomena. Higit pa sa iniisip mo. At para malaman mo, ako ang gusto ni Nagorno at Lucrecia para sa kanya. Kami ang nararapat na magsama. At ano ngayon? Hindi naman ikaw ang gusto ni Pilo, di ba? Naririnig mo ba ang sarili mo? Kung gusto mong walang mangyaring gulo, Noah, dumistansya ka sa kanya. Hanggat malapit ka sa kanya, hindi titigil ang mga magulang niya sa panggugulo rito. Hindi mo pa alam kung anong kaya nilang gawin. At kung ako sa'yo, hindi ko gugustuhin malaman. Tinatakot mo ba ako? Nagbababala lang ako. Pumayag lang akong manatili siya rito sa puder mo.
Dahil alam kong dito ay hindi niya mararanasan ang mga pasakit at lupit ng mga magulang niya. Pero wag mong isipin na sa'yo na siya. Kasangkapan ka lang para sa katahimikan niya. Pero sa uli, sa akin pa rin siya babalik. Hindi ko mapigilang mapakuyo ang aking palad. Ang akala kong paghingi ng tawad ay isa palang deklarasyon ng pag-aari. Ang bawat salita ni Ibrahim ay tila laso na unti-unting sumisira sa katahimikang sinubukan naming buuin ni Filomena noong mga nagdaang araw. Ang akala kong kakampi ay isa palang bantay na naghihintay lang ng pagkakataong makuha ang babaeng mahal ko. Simula nang umalis si Ibrahim ng hapong iyon, parang may kung anong pader na biglang namagitan sa amin ni Filomena. Yun ay dahil natakot din ako para sa sarili kong kaligtasan. Lalo na't hindi ko kilala ang mga taong binabangga ko. Sa takot pa lang ni Filomena at pagbabanta ni Ibrahim, alam kong hindi talaga sila basta-basta. Hindi ako manhid. Alam kong may kakaiba sa kanila. Kung ang pananatili ko sa tabi niya ay ang mitya ng gulo, mas mabuti pang putulin ko ang ugnayan namin bago pa tuluyang dumanak ang dugo sa loob ng kubong yon. Noah, hetong kape mo. Mainit pa yan, ipinagtimpla kita. Salamat. Iwan mo na lang dyan. May problema ba? Kanina mo pa ako hindi tinitingnan. May nagawa ba ako? Wala. Marami lang akong iniisip. Huwag mo na akong intindihin. Pero Noah, pati kagabi. Hindi ka malang nakikipag-usap sa akin. Tungkol ba ito sa napag-usapan niyo ni Ibrahim? Sabi nang wala, di ba? Huwag ka na makulit. Kailangan ko ng kumilos. Baka mahuli pa ako sa trabaho ko. Iniwan ko siyang nakatayo roon. Bakas ang lungkot at pagtataka sa kanyang mga mata. Masakit para sa aking gawin yon. Lalo na't nakikita ko kung paano siya nagpupursiging maging maayos ang lahat sa pagitan naming dalawa. Pero tuwing titingin ako sa kanya, naalala ko ang mga mata ng mga magulang niya. Matatalas, mapanganib at hindi makatao. Natatakot ako na balang araw, ang babaeng hinahangaan ko ay maging dahilan ng sarili kong kapahamakan o kaya naman ay maging katulad din nila. Noah, nagluto ko ng masarap na pananghalian. Baon mo. Maaga akong gumising para dyan. Hindi na. Ikaw na lang kumain yan. Bibili na lang ako sa kantin. Noah, parang awa mo na. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Kung dahil pa to sa pamilya ko, aalis na lang ako kung yan ang gusto mo. Yun na nga, di ba? Hindi kayo normal, Filomena. Ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo. Lahat kayo may tinatagong hindi ko maintindihan. Sinisikap kong magbago, Noah. Sinisikap kong malayo sa kanila dahil ayaw ko na sa buhay na yon. Pero hindi mo matakasan ang sarili mong pamilya kahit anong gawin mo. Sabi ni Ibrahim, mas ligtas ka raw kung lalayo ako sa iyo. Baka nga tama siya. Pinaniniwalaan mo siya? Ano bang mga sinabi niya sa iyo, ha? Akala ko pa tayong magkakampi rito. Bakit ngayon parang sinasabi mo sa akin na mas pinakikinggan mo siya? Tumahimik ka na. Ayoko makipagtalo umagang-umaga. Bakit ba hindi mo nalang sabihin sa akin kung ano talagang sinabi niya sa'yo? Dahil lang sabi niya, mapanganib ang mga magulang mo na hindi nila ako magugustuhan dahil si Ibrahim ang gusto nila. Kaya pinipilit kong lumayo sa'yo kahit na gustong gusto kita. Kaya ako lumalayo dahil natatakot ako. Sabi ni Ibrahim, kapag dumistansya ako, titigil ang mga magulang mo. Ayoko mapahamak ka. At ayoko mapahamak din ako sa kamay ng mga magulang mo. At kailan ka pa naging sinusunuran sa lalaking yon? Bakit sa kanya ka nakikinig, Noah? Dahil siyang nakakalam ng totoo. Siyang kasundo ng pamilya mo. Sino lang ba ako rito, ha? Isang hamak na nangungupahan lang na nadamay sa gulo nyo. Pero hindi mo ba naiisip kung bakit niya sinasabing lahat ng yon? Noah, bakit ka nakikinig sa kanya? Gayong gusto na rin kita. Ano? Anong sabi mo? Gusto kita, Noah. Higit pa sa iniisip mo. Kaya ako gustong manatili rito ay hindi lang para magtago, kundi dahil sa'yo. Nakita ko sa iyong katahimikang hindi ko nahanap sa iba. Tapos ngayon, pakikinggan mo lang ang paninira ni Ibrahim. Akala ko hindi lang sa pagtakas mo kaya ka nanatili rito. Nung una,
Oo. Pero habang hinahayaan mo ko manatili rito, habang pinuprotektahan mo ako kahit natakot ka, doon ko naramdaman na gusto ko nang lumugar sa tahimik. Kasama ka. Para akong nabingi sa huling gabig sinabi niya. Ang tibok ng puso kong punong-puno ng kabay biglang naglulundag sa tuwa na hindi ko maipaliwanag. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko sa isang iglap. Ang takot sa kanyang pamilya, ang banta ni Ibrahim, at ang misteryong bumabalot sa kanya ay tila naging maliliit na bagay kumpara sa pag-amin niyang yun. Hinila ko siya papalapit at niyakap ko ng mahigpit. Ibinabaon ang mukha ko sa kanyang balikat habang ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Pasensya na, Pilo. Napakagago ko para maniwala sa kanya. Huwag mo na ulit gagawin yun. Huwag mo ko itatabo dahil lang sa pananakot ng iba. Oo, kahit anong mangyari, hindi na ako makikinig sa kahit kanino. Ikaw lang ang pakikinggan ko. Sa gitna ng malawak na bukid, habang unti-unting sumisikat ang araw, naramdaman ko ang kakaibang tapak. Ang tuwang nararamdaman ko ng mga oras na yon ay sapat na para pawiin ang anumang dilim na nagbabantay sa paligid. Pero panandalian lang pala ang kasiyahan kong yon. Pagod na pagod ako noon galing sa pagtatrabaho. Ang tanging nasa isip ko lang ay makita ang ngiti ni Filomena at ang mainit na hapunan na madalas niyang ihanda. Pero bago pa man ako makatapak sa pintuan, naramdaman ko na ang mabigat na enerhiyang bumabalot sa paligid. Ang amoy ng mamasamasang lupa ay nahaluan ng pamilyar at nakakasulasok na presensya ni Ibrahim. Hindi pa ako nakakapasok, ay narinig ko na ang matitigas na boses. Sabi nang umalis ka na, Ibrahim. Ayoko na makita ang pagmumukha mo. Filomena, huwag kang magmatigas. Nagpunta ako rito para ayusin ang lahat. Alam mong hindi ka ligtas hanggat malayo ka sa amin. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ako ligtas ay dahil sa'yo. Ikaw ang nadala sa mga magulang ko rito. Sirang-sira ng tiwala ko sa'yo, kaya pakiusap, lumabas ka na. Alam ko na rin ang naging usapan niya ni Noah. At wala kang magagawa dahil gusto namin ang isa't isa. Sa tingin mo ba ay mas mapoprotektahan ka ng taong yon? Isang hamak na taong walang kakayahan? Anong nangyayari dito? Dumating ka na pala. Akala ko ba ay nagkasundo na tayo, Noah? Akala ko ba ay naging malinaw na ang usapan natin? Nagkakamali ka, Ibrahim. Oo, sinunod kita nung una. Pero mas naniniwala ako sa aming dalawa ni Pilo. Alam ko na ang laro mo. Ibrahim, ilang beses ko na itong sasabihin. Umalis ka na bago ko pa makalimutang naging magkaibigan tayo. Ganito na pala ang takbo ng usapan ngayon. Kung ganun ay nagkakasundo na pala kayong dalawa, nagkakaunawan na ang isang halimaw at isang hangal na tao. Wala kang pakialam sa kung ano man ang meron sa amin. Labas na ito sa usapan niyo ng pamilya niya. Akala mo ba ay madali lang ito? Pinili mo ang panig na sisira sa buhay mo, Filomena. Kung akala mo ay sapat na ang lalaking ito para labanan si Tito Gorno, nagkakamali ka. Mas pipiliin kong mamatay kasama siya kesa mabuhay sa piling niyo, mga traidor! Nakakasulasok ang katapatan mo sa kanya. Dahil sa ginawa mong to, asahan mong mawawala ang kapayapaang pinaglalaban nyo. Kung ayaw mong sumama ng kusa, kukunin kita ng pilit! Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ibrahim. Ang kanyang mga panga ay tumigas at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kakaibang kislap sa gitna ng dilim. Pakiramdam ko ay hindi na tao ang kaharap ko, kundi isang gutom na hayop na nawala ng pasensya. Akala mo ba, Noah? Ganun lang kadali yon? Akala mo ba hahayaan kitang agawin sa pagkatapos ng lahat ng sinakripisyo ko? Wala kang sinakripisyo, Ibrahim. Wala kang ginawa kundi manggulo. Walang ginawa, Filomena. Hindi ako nagpakahirap na patayin ang dating kasintahan mo para lang mapunta ka naman sa ibang lalaki. Hindi ako pumatay para lang maagaw ka ng isang to. Ano? Anong sabi mo? Pinatay mo ang dating nobyo ni Filomena? Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko.
Tumingin ako kay Filomena at nakita ko ang mas matining gulat at sakit sa kanyang mga mata. Ang buong akala ko pinalayo lang ng mga magulang niya ang dati niyang kasintahan. Yun pala, brutal ang naging kapalaran nito. Mas masakit kesa sa katotohanang iniwan lang siya nito nang walang pasabi at nilayuan. Ang totoo, binuras siya sa mundo para siguradong mawala siya sa landas ni Filomena. Ibig mong sabihin, hindi sina inay at ita yung pumatay sa kanya? Pero sabi nila silang gumawa nun para protektahan ako. Nagkakamali ka, Filomena. Hindi nila kayang gawin yon ng sila lang. Sa tingin mo ba, hayaan nilang isang mahinang tao lang ang makakasama mo? Hayop ka, Ibrahim. Napakasama mo. At ikaw, Pilo, hindi mo sinabi sa akin pinatay siya ng mga magulang mo. Ang sabi mo lang pinalayo siya. Dahil ayaw kong matakot ka at tuluyang kang lumayo sa akin oras na malaman mo kung anong ginawa nila sa taong mahal ko. Makasarili na ako makasarili. Pero mahal kita, Noah, at ayaw kitang mawala sa akin. Magkakasundo kaming ginawa ang bagay na yon. Sa kaawa-awang lalaking yon. Magkasabwat kami ni Tito Gorno at Tita Lucrecia. Ako ang pumatay. Sila ang nagplano. Ginawa namin yon dahil ikaw ay para sa akin, Filomena. Para sa kawan. Para sa atin. Walang ibang nababagay sa iyo kundi ako lang. Mga traitor! Lahat kayo! Pinaniwala niyo ako sa isang malaking kasinungalingan! Ginawa namin yun para sa ikabubuti mo. Pero, tingnan mo ngayon. Heto ka na naman. Sumasama sa isang taong walang kalaban-laban. Sa tingin mo ba, ay hindi ko kayang gawin kay Noah ang ginawa ko sa huling lalaking minahal mo? Ramdam ko ang pag-akyat ng galit sa buong katawan ko. Ang sakit na nararamdaman ni Filomena ay dumadaloy din sa akin. Sa bawat tawa ni Ibrahim, lalong tumitindi ang pagnanais kong protektahan ang babaeng mahal ko mula sa demonyong nasa harap. Hindi ko na hinintay na makalapit pa si Ibrahim. Sa tinirang galit ko sa kanyang pagtatapat, sumugod ako at sinunggaban siya sa leeg. Nagpambuno kami sa sahig ng kubo. Kahit ramdam ko ang kakaibang lakas ng kanyang mga bisig na tila bakal sa tigas, hindi ako bumitaw. Ang bawat suntok at tulak namin ay nagpayanig sa buong kubo. Hayop ka! Pagbabayaran mong ginawa mo sa kanya! Hindi mo ako kaya, Noah. Tao ka lang. Isang mahinang tao. Tama na! Noah, Ibrahim! Itigil niyo yan! Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang sa akin. Akin ka lang, Filomena. Hindi siya sa'yo! Hindi siya magiging sa'yo! Parang awa niyo na! Magkakapatayan kayo! Sa gitna ng aming pagbubuno, isang malakas na lagabog ang yumanig sa buong kubo mula sa itaas. Ang bubong naming gawa sa dayami at nipa ay biglang bumigay. Hindi lang ito dahil sa hangin. Tila may 2 dambuhalang bigat na bumagsak mula sa ibabaw. Nalaki ang aking mga mata nang mawasak ang gitnang bahagi ng bubong at bumagsak sa pagitan namin ang 2 nilalang na may matatalas na kuko at nanlilisik na mga mata. Itay? Inay? Ano to? Anong klaseng mga nilalang kayo? Masyado kayong maingay. Hindi ba namin sinabi sa inyong huwag niyo kaming susubukan? Akala mo ba ay hahayaan naming sirain mo ang plano namin para sa aming anak? Nakatayo na sa aming harapan sina Gorno at Lucrecia. Ang kanilang mga anyo ay mas malaki, mas mabalahibo, at ang kanilang presensya ay punong-puno ng gutom. Si Lucrecia na may nalilisik ngunit may bahid ng lungkot na mga mata ay dahang-dahang lumapit kay Filomena. Ramdam ko ang panginginig niya sa likod ko, pero nanatili akong nakaharang. Hawak ang aking ita kahit alam kong baka wala itong silbi sa harap ng 2 purong aswang. Pero mabilis silang nagpalit ng anyo at kahit walang saplot, katakataka ang mga katawan nila. Lalo na ang pribadong parte ay parang may sariling takip na malabo at kakulay ng kanilang mga balat. Filomena, anak. Bakit ba napakatigas ng ulo mo?
Akala mo ba ay inilalayo ka namin sa kaligayahan mo ng walang dahilan? Ang pumatay ng tao ay hindi pagprotekta sa kaligayahan ko, inay! Ginagawa namin ito dahil ayaw kong matulad ka sa akin. Minsan na akong nagmahal ng tao, Pilo. Akala ko ay siya na ang magliligtas sa akin mula sa gutom na nararamdaman ko. Pero ano ang ginawa niya? Sinaktan niya lang ako. Pinagkanulo niya ang pagkatao ko dahil lang sa takot. Tama ang ina mo. Ang mga tao ay may hina at traidor. Gaya ni Noah. Hindi sila nararapat sa ating lahi. Ayaw kong maranasan mo ang sakit na iniwan sa akin ng lalaking yon. Mas mabuti pang mamatay ang lahat ng tao sa paligid mo kaysa sa makita kitang nagmamakaawa sa pag-ibig nila. Pag-ibig? O kasinungalingan, inay? Anong ibig mong sabihin? Akala niyo ba wala akong alam? Alam ko ang pinakamalaking sikretong itinatago ni Itay sa'yo. Filomena, tumigil ka na! Hindi ako titigil! Inay, narinig ko lahat. Sinabi ni Itay sa mga kasamahan niya kung paano niya plinanong pagpatay sa lalaking minahal mo noon. Hindi ka niya iniwan, inay. Hindi ka niya pinagkanulo. Pinatay siya ni Itay dahil gusto ko niyang mapasa kanya. Gusto niyang maangkin ang iyong lakas at ang iyong puso kaya ginawa niya mukhang tinalikuran ka ng tao. Kagagawa niya lahat yon. Tulad kung anong nalaman kong ginawa ni Ibrahim sa lalaking minahal ko. Pero ngayon, hindi na ako papayag na magawa niyo ulit yon. Mahal ko si Noah. Ipaglalaban ko siya. Napako si Lucrecia sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kuko na kanina ay nakalabas na tila handang pumatay ay biglang nanginig. Tumingin siya kay Gurno na hindi na makatingin ng diretsyo. Ang katotohanang ibinulgar ni Filomena ay tila isang matalas na balaraw na tumusok sa puso ng matandang aswang. Lumingon ako kay Ibrahim na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay walang pinagkaiba sa mukha ni Gurno. Sila ay pare-parehong mga agaw na gumagamit ng dahas para sa sariling pagnanasa. Gaya ni Ibrahim, di ba? Magkasabot kayo ni Itay dahil pareho kayong takot na hindi kayo piliin. Kaya niyo pinatay ang kasintahan ko dahil alam niyo kahit kailan, hindi ako titingin sa isang mamamatay taong tulad mo, Ibrahim! Ginawa ko yon dahil ako ang nararapat sa'yo! Wala kayong pinagkaiba. Ginamit niyo ang pagprotekta bilang dahilan sa mga krimen niyo. Lucrecia, pati ikaw ay biktima ng lalaking kasama mo ngayon. Ang sandaling katahimikan na namayani sa loob ng kubo ay tila isang mas maingay na hudyat ng dilubyo. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Lucrecia mula sa pagiging isang inang nag-aalala. Naging isang nilalang siya ng puro puot. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay natuyo. Napalitan iyon ng isang mapulang ningas na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Hindi na siya nakatingin sa amin ni Filomena. Ang lahat ng kanyang galit ay napako sa kalalaking naging asawa niya sa loob ng maraming dekada. Ang lalaking pumatay sa kanyang minsan naging kaligayahan. Gurno, ang lahat ng ito, ang lahat ng mga tao na akala ko ay pinoprotektahan mo ako, pinatay mo siya? Ginawa ko yun dahil ikaw ay para sa akin. Hindi nararapat ang isang tao sa iyo, Lucrecia. Ako ang nagbigay sa iyo ng kawan. Ako ang nagbigay sa iyo ng lakas. Ibinigay mo sa akin ang buhay na puno ng dugo at kasinungalingan. Pinatay mo ang kaisa-isang dahilan kung bakit ko naramdamang hindi ako halimaw. Sa isang iglap na wala muli sa anyong tao si Lucrecia, ang kanyang likod ay bumukol, ang kanyang mga kuko ay humaba ng higit sa natural at ang kanyang hiyaw ay umanig sa bawat haligi ng kubo. Hindi na siya nagdalawang isip. Sumunggab siya kay Gurno ng may bilis na hindi kayang sundan ang aking mga mata. Nagpambuno ang dalawang higanting aswang sa gitna ng sala. Winawasak ang bawat gamit na madaanan nila. Ang mga dingding ng kawayan ay nagkalas-kalas habang kanilang mga kuko ay bumabaon sa balat ng isa't isa. Habang nagkakagulo ang mag-asawa, naramdaman ko ang isang mapanganib na presensya sa aking gilid.
si Ibrahim. Hindi siya nakatingin sa mga magulang ni Filomena. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa amin, puno ng inggit, selos at baliw na pagnanasa. Sumugod si Ibrahim sa amin, pero bago pa siya makalapit ay nakita ko ang isang madugong tagpo sa gitna. Nagawa ni Lucrecia na ibaon ang kanyang mga kuko sa lalamunan ni Gurno. Ang malapot at itim na dugo ay kumalat sa sahig ng kubo. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ang mga mata ni Gurno ay nanatiling nanlilisik, pero wala na siyang nagawa ng tuluyang baliin ni Lucrecia ang kanyang leeg. Bumagsak ang katawan ni Gurno sa sahig. Wala na itong buhay. Si Lucrecia ay humihingal at puno ng dugo ang kanyang muka. Tila nawala ng malay sa tindi ng emosyong binitawan niya. Ngunit bago pa kami makahinga ng maluwag, isang mabilis na pag-atake ang dumating mula kay Ibrahim. Mamatay na kayong lahat! Rahim! Tumigil ka na! Sige! Subukan mong lumapit! Susunod ka kay Gurno! Talagang matapang ka! Halika rito! Matitikman mo ang bagsik ko! Pero sa'yo muna ako, Pilo. Kung hindi ka rin lang mapupunta sa akin, mabuti pang patayin na lang din kita! Sa tindi ng kanyang galit, inatake ni Ibrahim si Filomena. Ang kanyang mga kuko ay akmang itatarak sa dibdib ng babaeng mahal ko. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang takbo ng oras. Wala akong itak, wala akong baril, pero meron ako isang bagay na laging nasa bulsa ko. Ang aking balisong na laging matalas. Bigay sa akin ni Tatay Arman nung binata pa ako. Kung sakali mang dumating daw ang oras na mapasabak ako sa gulo at kailanganin kong ipagtanggol ang sarili ko. Pero ng mga oras na yon, hindi ko na nainisip ang aking sariling kaligtasan. Mas inintindi ko si Filomena. Tumalon ako sa harap niya at sinalubong ang dabuhalang katawan ni Ibrahim. Naramdaman ko ang pagbaon ng kanyang mga kuko sa aking balikat. Ang hapde ay halos magpadilim ng aking mga paningin. Pero hindi ako bumitaw. Sa gitna ng aming pagpambuno, nahanap ko ang isang puwang sa ilalim ng kanyang panga. Gamit ang lahat ng lakas na nanggagaling sa aking takot at pag-ibig kay Filomena, itinarak ko ang aking balisong ng malalim. Namutla si Ibrahim. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang nawawala ang liwanag ng buhay sa mga ito. Ang halimaw na nagpahirap sa amin sa loob ng sandaling panahon ay dahan-dahang nanghina hanggang sa bumagsak siya sa aking ibabaw. Ang amoy na malansang dugo ay bumalot sa aking ilong, pero hindi ko yun ininda. Ang tanging mahalaga ay ang marinig ang boses ni Filomena. Noah, ayos ka lang ba? Diyos ko, ang daming dugo. Ayos lang ako. Ayos lang ako, Pilo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Oo, wala na. Malaya na tayo. Si Gurno at Ibrahim ay wala ng buhay sa sahig, habang si Lucrecia ay nanatiling nakaupo sa tabi ng bangkay ng asawa. Tila nawala na sa sariling katinoan. Sa gitna ng pagkawasak na yun, naramdaman ko ang higpit ng yakap ni Filomena. Inalalayan ako ni Filomena na tumayo. Kahit masakit ang bawat galaw ko, alam ko sa loob-loob ko na ligtas na kami. Ang mga lihim na pumatay sa katahimikan namin ay nailibing na kasama ng mga halimaw na gumawa nito. Tumingin ako sa labas kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. Ang madilim na gabi ng aming buhay ay natapos na. At sa gitna ng guho ng aming kubo, isang bagong simula ang naghihintay para sa amin. Filomena, anak, Inay, patawarin mo ako. Napakabulag ko. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako sa mga kasinungalingan ng iyong ama. Akala ko ay pinoprotektahan niya ako. Pero siya pala ang pumatay sa aking kaluluwa bago pa man niya ako gawing reyna ng kanyang kawan. ang sakit lang isipin na kailangan pang dumanak ang dugo bago natin malaman ang totoo. At ikaw, Noah, nagkamali ako sa'yo. Akala ko ay isa ka lang mahinang tao. Nasasaktan ng anak ko. Pero, nakita ko kung paano mo siya laban kay Ibrahim. Ipinagtanggol mo siya sa parang hindi nagawa.
ng sinumang nilalang sa aming lahi. Mahal ko siya, Lucrecia. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan niyo para patunayan yun. Aalis na ako. Dadalhin ko ang mga bangkay na ito sa pabalik sa amin. Hindi na namin kayo guguluhin, Filomena. Malaya ka na. Gawin mo ang gusto mo. Mamuhay ka bilang tao. Kung yan ang hangad mo. Patawad sa lahat, anak. Naway maging masaya ka simula ngayon. Salamat, inay. Mag-iingat kayo. Pinanood naming binuhat ni Lucrecia ang katawan ni Gurno at Ibrahim na may kakaibang lakas na tila hindi kumawari. Sa isang iglap, naglaho sila sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Naiwang kaming dalawa ni Filomena sa gitna ng kubo. Ramdam kong hapdi ng mga sugat ko sa balikat, pero mas matindi ang kaba ko sa kung anong mangyayari sa aming dalawa gayong alam ko na ang lahat. Noah, maupo ka rito. Gagamutin ko yung mga sugat mo. Aray. Dahan-dahan lang, Pilo. Pasensya na. Malalim yung pagkabaon ng mga kuko ni Ibrahim. Pero huwag kang mag-alala. May alam akong mga halamang gamot na mabilis magpagaling. Pilo, tungkol sa nakita ko. Tungkol sa kung ano ka talaga. Ngayong nakita mo na ang tunay naming anyo, Noah. Natatakot ka ba sa akin? Naiintindihan ko kung gusto mo na akong paalisin. Halimaw ko sa paningin ng mundo, Noah. Ang dugong nananalatay sa akin, dugong pumatay sa maraming hayop at tao. Tumingin ka sa akin, Pilo. Bakit? Nung sinugod tayo ni na Ibrahim, wala akong nakitang halimaw. Ang nakita ko ay ang babaeng nag-aalaga sa akin. Ang babaeng mas piniling saktan ng sarili sa bawang kaysa saktan ako. Pero Noah, hindi magbabago ang anyo ko. Darating ang gabi na magugutom ako. Darating ang gabi na ang dilim ang mangingibabaw sa akin. At sa mga gabing yun, narito ako para hawakan ang kamay mo. Tatanggapin kita, Pilo. Hindi bilang aswang, kundi bilang ang Filomena na minahal ko sa loob ng kubong to. Hindi mahalaga sa akin kung anong lahi mo. Ang mahalaga, pinili mong maging tao sa tabi ko. Sigurado ka pa? Maraming manghuhusga sa atin. Maraming posibleng panganib na dumating. Sigurado ako. Mas natatakot akong mabuhay nang wala ka. Pinipili kita, Pilo. Ngayon, bukas, at sa lahat ng gabing darating. Hinila ko siya papalapit sa akin at naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Sa gitna ng pagkawasak ng aming tirahan, doon ko naramdaman ang pinakatapat na koneksyon sa pagitan ng dalawang nilalang. Isang tao at isang aswang. Nagkasundo sa ilalim ng sumisikat na araw na hindi na muling magpapadala sa dikta ng nakaraan. Ginamot niya ang aking mga sugat na may pag-iingat na tila ba ako ang pinakaimportanteng bagay sa mundo. At sa bawat haplos niya, alam kong tama ang naging desisyon ko. 8 taon. Hindi ko akalaing aabot kami ng ganoong katagal. Sa ganito kapayapa nang hindi na kailangang lumingon sa dilim tuwing sasapit ang gabi. Si Filomena ay naging isang huwarang asawa at ina. Natutunan niyang supilin ang kanyang likas na gutom at mamuhay ng payapa sa ilalim ng init ng araw. Ang aming munting anak na si Laya ang naging buhay ng aming tahanan. Isang patunay na ang pag-ibig ay kayang bumura ng anumang sumpa ng lahi. Sa paglipas ng mga taon, hindi lang ang mga sugat ni Philo ang naghilom kundi pati ang sakin. Nahanap ko ang lakas ng loob na balikan ang aking pinanggalingan. Pinatawad ko na ang aking ama. Ang lalaking dahilan kung bakit ako dati punong-puno ng pait dahil sa kanyang pagiging abusado sa pera. Sa walang humpay na sugal at sa alak na nagpabagsak sa aming pamilya. Pero nauunawaan ko na kung hindi ako lumayo, hindi ko matatagpuan ang tunay na kahulugan ng paninindigan. Ang pagpapatawad ko sa kanya ay ang huling kadena na kailangang maputol para maging ganap ang aking kaligayahan.
Ngayon habang pinagmamasdan ko ang aking mag-ina, alam kong nasa tamang lugar na ako. Wala na ang mga halimaw, wala na ang mga sikreto, kundi isang pamilyang binuo ng katapangan at pinagtibay ng pagtanggap. Sa loob ng 8 taon na pagsasama namin ni Filomena, hindi lang ang pagbuo ng pamilya ang nagawa ko, kundi ang pagyakap sa isang napakahalagang aral na nagpabago sa buong pagkatao ko. Natutunan ko na ang tunay na katapangan ay wala sa talim ng itak o sa lakas ng bisig, kundi sa kakayahang tumanggap at magmahal sa kabila ng mga kapintasan at madilim na nakaraan. Natutunan ko rin ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa sarili nating kalayaan. Nung pinatawad ko ang aking ama, hindi ko binura ang mga mali niya, kundi tinanggal ko ang kapangyarihan ng galit na naging kadena ko sa loob ng maraming taon. Sa huli napatunayan ko na ang pag-ibig na marunong magsakripisyo at pagtiwala ay mas malakas pa sa anumang sumpa o lahi ng aswang. Dahil sa dulo na bawat madilim na gabi, palaging may sikat ang araw na naghihintay para sa mga taong marunong manindigan para sa katotohanan. Muli ako po si Noah at maraming salamat sa pakikinig sa kwento namin ni Filomena. At magandang araw sa inyong lahat mga kaaswang radio. Ako pa rin ang inyong paboritong si DJ Rosana. At heto na naman tayo para busisiin ang mga kwentong hindi lang nakakakilabot kundi punong-puno pa rin ng aral at hugot sa buhay. Ngayon pag-uusapan natin ang kwento ni Noah at ang misteryosang si Filomena. Saktong-sakto to at bagong taon na, no? So mga friendship, sino ba naman ang hindi mapapabilib sa katapangan ni Noah? Sa likod ng pagiging mahinhin niya sa babae ay isa siyang responsableng breadwinner. Grabe yung pasensya niya rin sa tatay Arman niya na lulong sa alak at sugal at alam ko marami ang makaka-relate dito. Komento ko lang no Noah, saludo ako sa'yo pero minsan kailangan din nating unahin yung sarili natin para hindi tayo tuluyang maubos. At alam ko maraming breadwinner dyan ang nakaka-relate dito. So tama yung desisyon mo na bumukod para makahinga ka man lang at magkaroon ng sariling buhay. At itong si Filomena, nakakaloka, ang ganda niya, no? Tila malaanghel, pero may tinatagong bangis. Kahit aswang siya, nakita natin ang pagnanais niyang tumalikod sa sarili niyang lahi para sa pag-ibig at kapayapaan. Ramdam mo yung takot at hirap niya habang tinatakasan yung sarili niyang pamilya at yung obsession ni Ibrahim, no? Nakakaantig din yung pag-amin niyang mahal niya si Noah kahit pa alam niyang magkaiba sila ng mundo. Isang matapang na babaeng handang lumaban para sa kanyang sariling kalayaan. Hindi rin natin palalagpasan ang kontrabidang si Ibrahim. Nako, nakakagigil yung karakter nito, no? Nagpapanggap siya na mabait pero ang totoo ay obsesyon lang yung nararamdaman niya kay Filomena. Yung pag-amin niyang siyang pumatay sa dating kasintahan ni Filomena ay talagang nakakarimarim at nakakasuka, no? Siya yung ehemplo ng taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo at handang manira ng buhay para lang sa sarili niyang kagustuhan. At dahil bagong taon ako, iwasan natin yung ganyang karakter, mga ka-friendship, magbago na kayo. Mula sa kwentong ito yung mga moral lesson na gusto kong ibahagi sa inyo bilang inyong DJ at guru-guruhan sa radyong ito. Una, ang tunay na katapangan ay hindi nasusukat sa lakas ng bisig kundi sa paggawa ng tama sa gitna ng takot. At itong si Noah, kahit alam niyang hindi niya kaya yung mga aswang, hindi niya iniwan si Filomena. Pinili niyang lumaban kahit tao lang siya. Sa buhay, marami tayong kakaharaping halimaw, no? So, maaaring problema yan sa pera, pamilya, o kahit sariling takot. Pero ang mahalaga, hindi tayo dapat sumusuko sa laban. Lalong-lalo na para sa mga mahal natin. Pangalawa, ang pagpapatawad ay susi sa kalayaan. Nakita natin kung paano naging kadena ni Noah ang galit sa kanyang tatay sa loob ng 8 taon. Pero noong pinatawad niya ito, hindi para sa tatay niya, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Ang galit, parang laso na tayong umiinom pero inaasahan nating iba ang mamamatay. Kaya mga kaaswang radio, matuto tayo magpatawad para maging ganap yung sarili nating kaligayahan. Pangatlo, ang pag-ibig ay tumitingin sa higit pa sa pisikal na anyo at nakaraan. Minahal ni Noah si Filomena hindi lang dahil maganda ito, kundi dahil sa pag-aalagang pinakita nito sa kanya. At alam ko maraming nakaka-relate dyan dahil syempre, gusto nyo binavalue kayo, hindi ba? Tinanggap niya si Philo kahit nalaman niyang aswang ito at may madilim na nakaraan. Sabi nga, ang tunay na pagmahal ay marunong tumanggap sa kapintasan ng bawat isa at handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng minamahal.
Pang-apat, huwag hayaang kontrol ng iba ang iyong tadhana. Si Filomena, tumakas siya sa pamilya dahil ayaw niya maging halimaw katulad nila. Pinili niya bumuo ng sariling buhay na malayo sa tradisyon ng kanilang kawan. 'Di ba? Ikaw, huwag mong hayaang diktahan ka ng ibang tao kung sino ka dapat. Ikaw ang may hawak ng manibela ng buhay mo. At panglima, ang katapatan ay pundasyon ng anumang relasyon. Naging magulong lahat dahil sa mga kasinungalingan mula sa pamilya ni Filomena hanggang sa mga sikretong itinago ni Philo kay Noah. Masakit ang katotohanan, pero mas nakakasira ang kasinungalingan. Lagi natin piliin na maging tapat dahil ang relasyong binuo sa kasinungalingan ay madaling gumuho kapag dumating ang bagyo. So, mga ka-friendship, dapat alam nyo yan na with all honesty, kahit masakit pa yan or magiging masakit yan sa tao minamahal nyo, mas ma-appreciate nila kapag nagsasabi tayo ng totoo. At sa huli, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa kadugo, kundi tungkol sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa oras ng kagipitan. So itong si Noah at Filomena ay nakahanap ng pamilya sa isa't isa. Isang pamilya ang binuo ng katapangan at pinagtibay ng pagtanggap. Kaya naman mga Kaaswang Radio, bago tayo magpaalam sa gabing ito, gusto kong tanungin kayo. Ano ang naging insight nyo sa kwento ni Noah at Filomena? Sino sa inyo ang handang magmahal kahit pa sa isang aswang? O ayan ha, i-comment nyo ang inyong mga natutunan at opinion dyan sa ating comment section sa ibaba. At muli, Happy New Year! Huwag kayong mag-alala, babasahin natin yan at ang inyong mga hugot sa kwentong ito. Isang maganda at manigong 2026 everyone. Muli ito ang inyong DJ Rosana na nagsabing, huwag mo akong kagatin. Haldes sa labi.